Yeah, magandang umaga po muli sa ating lahat. So, tayo po ay magsimula na po ng ating Bible class. Hintay lang natin pumasok pa yung iba and we will start na po. Yeah, sige po, tayong lahat po na manalangin, tayo po yumuko at pumikit at manalangin. Manamin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po muli kami sa another time to study your word and doctrine, Panginoon. Dalangin namin ng iyong magsama muli sa pag-aaral namin sa aming Bible class. Nawa ito ay maging karagdagang kaalaman, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede ko kayo nang umabante ng konti para doon sa mga nasa likod. Meron pang mga upuan dito sa unahan. Yan. So mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong special Bible class at ito po ay ang Doctrine of the Church. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na bilang isang iglesia na tumatayo at tumitindig sa banal na kasulatan, mahalaga na tayo ay mamuhay according sa sinasabi ng salita ng Diyos at hindi according sa ating tradisyon o sa mga kultura lamang na ating pong nakagisnan. Lalong-lalo na po, kung inyo mapapansin, dito po sa pag-aaral natin ng Doctrine of the Church ay dahan-dahan ko po itong itinuturo. Actually, pwede ko naman po itong gawin na as fast as I can na may turo lamang sa inyo. But hindi po ganun ang intensyon natin dahil ang gusto natin as a reforming church ay gusto natin na maging clear. Sana nga lahat ng mga miyembro ay nandito kapag nagtuturo tayo ng Bible class kasi ito po ay hindi lamang basta pagtuturo at pagdagdag ng kaalaman. Dahil kung talagang meron tayong puso na ang ating iglesia ay may saayos, kapag meron tayong mga nakikita na kailangan nating ayusin, baguhin, itama, ituwid, bawasan, dagdagan, yun po ay ating gagawin. Kung magkakaroon ng pagkakasundo ang iglesia, dahil dito po sa pag-aaral natin ng Doctrine of the Church, masabi natin na marami ang nagkakaroon ng pagkukulang kung paano yung tamang kayusan ng iglesia. Kaya ngayon po ay pag-aaral natin ang ikalimang aralin po natin at ito yung dalawang opisina sa iglesia, ang pastor at diakono. Actually, ito po ay mahabang lecture. Ginagawa ko itong dalawang lecture, pero sa inyo po, ginagawa natin one lecture lamang. So hopefully, ay ma-cope up natin, madiscuss natin ang lahat ng bagay para sa ating pag-aaral. So sa pag-aaral natin ng Doctrine of the Church, ating pong natalakay na yung kaayusan ng iglesia. Yung una, pinag-aralan po natin ang pagkapangulo ng Panginoong Jesucristo na naniniwala tayo ng dapat na leader ng head ng church natin na yung Panginoong Jesus at ito ay ginagawa niya through the work of the Holy Spirit by the inspiration of the Word of God. Ginagamit natin ang salita ng Diyos na salita ng ating Panginoon Jesucristo bilang pangunahing pamantayan ng ating pong mga paniniwala at ng ating mga gawain. Pinag-aralan din natin ang regenerate membership. Nang ibig sabihin, napakahalaga sa loob ng isang iglesia na ang magiging miyembro lamang, ang tinatanggap lamang na member ng church ay dapat mga mananampalataya. Hindi kung sino lamang kasi ito yung magdadala ng kayusan. Kapag mga mananampalataya ang miyembro, makikinig po yan sa tinig ng pastol, which is ang Panginoong Jesucristo. John 10:27, my sheep hear my voice. So, importante po yan. Pangatlo, napag-aralan din natin yung kasarinlan ng lokal na iglesia, autonomy of the local church. Nang ibig sabihin po nito, ang isang lokal na iglesia ay mayroong sariling kapamalaan, hindi siya nasasakop ng ibang iglesia, hindi siya may kapangyarihan sa ibang iglesia. Yung authority, yung government ng church ay nasa kanyang sarili mismo. At yung ikaapat,
yung pagsang-ayon ng kongregasyon or congregational consent. Napakahalaga po nito na sa bawat mahalagang desisyon ng iglesia, ito ay naipapaalam sa mga miyembro. Lalong-lalo na kung magkakaroon halimbawa tayo ng mga pagbabago, ng mga pagbabawas o mga pagdadagdag sa mga gawain sa iglesia, kung ito ay mga major na mga changes, dapat ay nai-inform ang church para pag sila po ay nagkaroon ng pagbabago, lahat ay alam. Hindi po pwedeng magkakaroon ng pagbabago tapos pagdating ng iba, bakit iba na? Dati ganito, ngayon hindi. Kaya mahalaga, bago magkaroon ng pagbabago, mai-inform, matuturuan ang lahat ng mga miyembro. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang dalawang opisina sa iglesia, pastor at diakono. For this Sunday, pag-usapan lang muna natin yung unang opisina, which is ang opisina ng pastor. Una, bago po nagkaroon ng mga pastor at diakono, ay nagkaroon muna tayo ng mga foundational office sa church. At ito po ay ang opisina ng mga propeta at apostol. Ito po yung sabi ng Ephesians 2:20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ang ibig sabihin po nito, ang foundational ng church ay ang mga apostol at ang mga propeta. Sabi ni B.B. Warfield, nang may sara na ang kanon ng kasulatan, doon din natapos ang panahon ng mga apostol at mga propeta. Ang kanilang tungkulin ay panimula o pundasyon, hindi panghabang panahon. Ang ibig sabihin po, may duration, yung panahon ng foundational. Gaya na, hindi ko lang kung saan ito nabanggit. Kapag nagtatayo kayo ng building, ano pong unang ginagawa? After ho ng foundation, anong sunod? Structure na, ano po? Mga poste. Wala po nagtatayo ng building na foundation, after ng foundation ulit. Tapos ang sunod, foundation ulit. Wala pong ganon. So, ang apostles and prophets are all foundation. Sila po yung pundasyon na pinagtayuan ng iglesia. Ibig sabihin, may panahon na natatapos ang pagtatayo ng pundasyon. Kaya hindi na po tayo naniniwala na may mga prophets and apostles pa sa ating panahon. Sabi ni Herman Bavinck sa Reformed Dogmatics, ang mga apostol ay natatanging mga saksi na minsan lamang ng muling pagkabuhay ni Kristo at mga tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, na sa pamamagitan nila ay naitatag ang iglesia ng bagong tipan. So ang palaala, natapos na ang pundasyonal na opisinang ito sa pagkamatay ng mga propeta at mga apostol at sa pagkakompleto ng Biblia. So ang ating last apostle ay sino? Apostle Paul. The last apostle is Apostle Paul. The last apostle to die is Apostle John. Okay. Ang huling namatay na apostol, huling namatay, si John. Pero ang pinakahuling apostle natin, si Pablo. Now, kung wala na po yung apostol at propeta, sino na ngayon yung resident offices? Sino yung nananatili? Ang sagot natin, mga pastor at diakono. Sabi po ng Confession, ng 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 26, paragraph 8, ang iglesyang lokal na tinipon at lubos na itinatag ayon sa kaisipan ni Kristo ay binubuo ng mga namumuno at mga kaanib. Ang mga namumuno na itinaga ni Kristo ay dapat piliin at ibukod ng iglesia ay ang mga pastor at ang mga diakono. So makikita niyo po dito yung congregational consent. Diba? Dapat piliin at ibukod nino ng iglesia. Hindi po ito voluntarily tatayo sa pulpito at sasabihin, ako ang pastor ninyo. Walang ganun ho. Dapat kikilalanin ito, pagbubutohan, sasang-ayunan ng mga miyembro para siya kilalanin bilang isang pastor o bilang isang diakono. Ang kanilang tanging pananagutan ay ang pagsasaayos at pagkapatupad ng mga ordinansiya ng Panginoon at paggamit ng mga kapangyarihang pinagkatiwala sa kanila sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang ganyang kayusan ng iglesia ay nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Now, makikita natin na sa Biblia, binabanggit ang dalawang opisinang ito na magkasama. Philippians chapter 1 verse 1.
si Pablo at si Timoteo ng mga alipin ni Hesukristo at sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, pati ng mga obispo at mga diakono. Teka, pastor, sabi nyo, pastor, bakit dito obispo? Mamaya papaliwanag ko. Anong ibig sabihin ng obispo? Okay? 1 Timothy chapter 3 verse 1 and verse 8. Tapat ang pasabi, kung sino may magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Gayon din naman, ang mga diakono ay dapat mahuhusay. So makikita niyo po dito, may pagbanggit sa bagong tipan patungkol sa opisina ng pastor at opisina ng diakono. So, meron na lamang 2 opisina na nananatili sa loob ng iglesia ng bagong tipan. Opisina ng pastor at opisina ng diakono. Now, pag sinabi kong office, hindi ito tumutukoy sa room ha. Ito, office ito ng pastor o office ng deacon yon. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin, meron lamang 2 posisyon na namamahala sa loob ng iglesia. Posisyon ng pastor at posisyon ng diakono. Paglilinaw, bagamat 2 lamang ang kinikilalang opisina sa loob ng isang iglesia, may ilang mga posisyon sa loob ng iglesia na niyaatang sa ibang mga miyembro upang makatulong sa kanila. Pero itong mga posisyon na ito ay hindi opisina ng otoridad. Halimbawa, pwede ang church na magkaroon ng treasurer, magkaroon ng mga secretary, magkaroon ng ibang mga leaders, but they are not offices. There are position, but they are not offices inside the church. Pag-usapan natin, ang nagtuturo at namumunong opisina, teaching and ruling office, which is the office of the pastor or the office of the elder. Okay? Now, merong iba't ibang mga pananaw pag pinag-uusapan yung pastor o kaya elder. Una, may pananaw na ang bishop daw ay mas mataas sa pastor. Nakuha to sa Roman Catholic belief na merong mga bishop, archbishop, di ba? Tapos yung mga bishop, mas mataas sila kaysa doon sa mga pari. Sa mga Christian churches, merong gantong mga konsepto rin na kapag bishop, mas mataas siya doon sa mga pastor. Meron din naman, mas kilala, kung hindi bishop, ang tawag nila senior pastor. Tapos yung senior pastor, mas mataas kaysa mga regular pastor. Tapos meron pa tayong tinatawag na mga assistant pastor, associate pastor, may mga junior pastor. Yan. So yung senior pastor, commonly, tinutukoy nila ito yung mas mga matatandang pastor. Sa ibang narinig ko, pag senior pastor, kapag ikaw ay nakapag-send ng ibang missionary from your church, ang tawag na sa inyo ay senior. Kasi nakapagpadala ka na. Yun ang konsepto ng iba. Ang iba naman, ang pastor ay ang pangunahing pinuno at tagapangaral. Ito yung full-time. While ang elders ay ang mga lay leaders o mga spiritual leaders na katuwang ng pastor sa mga pagkapasya. So meron silang pastor, tapos meron silang elder. Pero yung elder, hindi pastor. Ano lang siya, parang teacher, assistant, or katuwang sa pagtuturo. Pinag-iiban nila yung posisyon ng pastor at saka ng elder. Ang tanong, tama kaya? So ito po ang gusto ko ituro sa inyo ngayon at patutunayan natin to sa magitan ng maraming mga talata. Gusto ko pakita sa inyo na yung terminology na pastor, elder, bishop, overseer, ay isa lamang ang kahulugan. Yan po ay iisang opisina lamang. Sa bagong tipan, makikita natin ang 4 na katawagang ito ay tumutukoy sa iisa at parehong opisina sa pamumuno ng iglesia. Hindi po ito 4 na magkakaibang ranggo, kundi 4 na paglalarawan ng iisang tungkulin. So, pag-usapan natin, pastor. Pag sinabi natin pastor, sa wikang Ingles, yan ay shepherd, then ang Greek niyan ay poimen. Ang ibig sabihin ng pastor is nagpapakain, gumagabay, at nagbabantay sa kawan ng Diyos. Dito nanggagaling yung salitang pastol, nagpapastol ng tupa. Pero pansinin niyo yung Acts 20:28. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan
na sa kanila itinakda kayo ng Diyos, ng Espiritu Santo na mga obispo, episkopo sa Greek, sa American Standard Bible, bishop, sa King James Version, sa International Standard Version, sa ESV, ang translation po dun sa bishop ay overseer. Pero anong trabaho ng obispo? Pakanin ang iglesia ng Panginoon sa kanyang binili ng kanyang sariling dugo. So ang tinatawag na obispo, sila rin yung tagapagpakain. At sino yung tagapagpakain? Pastor. Therefore, ang obispo or bishop, pag nabanggit sa Biblia yung obispo o bishop, sila din ay pastor na tagapagpakain at tagapag-alaga ng iglesia. Elder, presbyteros, tumutukoy po ito sa pagiging iginagalang dahil sa kalaguan sa pananampalataya at karanasan, hindi dahil sa edad. Pag sinabi nating elder, okay, maaari natin sabihin, mga elder ng church, na pwedeng ang tinutukoy ninyo matatanda talaga. Meron din namang iba, sinasabing nila, ito yung mga elder kasi sila yung mga pinuno. Pero pag sinabi nating elder, especially sa scripture, sa New Testament, pag sinabing elder, ito yung taong nakakuha ng respeto at paggalang ng mga tao nang dahil sa kanyang maturity. Okay? Pero ano yung tungkulin ng elder? Ibig sabihin ba, pwede mong tawaging elder basta yung tao na nirerespeto sa loob ng simbahan? Hindi po. Sa 1 Peter chapter 5, verse 1 and 2, sa mga matanda nga sa inyo, ako na kapwa matanda, ay saksi ng mga hirap ni Kristo ay namamanhik. Pakanin ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na ipinapangasiwa hindi sa pamamilit, kundi may kusang loob. Tinawag ni Pedro ang mga elder bilang kapwa niya elder. Kasi Apostle Paul, bukod sa pagiging apostol, siya po ay pastor din. Ibig sabihin, si Apostle Paul at yung mga elder ay parehas ng tungkulin sa loob ng iglesia. Ang isang elder ay hindi nakaposisyon bilang isang mas mataas na obispo na hiwalay sa mga elder. Ang ibig sabihin, yung pastor ay pantay-pantay lamang. Ako ay pastor, yung pastor dito ay pastor din, pantay lamang kami ng posisyon. Hindi pwedeng sabihin, mas malaki yung simbahan ko, mas matanda na ako sa kanya, ako'y senior na yung batang pastor sunod-sunuran ko lang. Yung posisyon, pantay-pantay yan. Si Peter, apostle, pero consider niya kanyang sarili bilang kapwa matanda, kapwa elder, na ipinapantay ang kanyang paggalang. Makikita niyo rin dito na pakanin ninyo ang kawan ng Diyos, ang tungkulin ng elder ay pastoral. Pagkapakain, pagtuturo ng salita ng Diyos, pag-aalaga, pagbabantay sa mga miyembro. So, ibig sabihin, ipinapakita dito, ang elder ay pastor din. Opisina din to ng isa itong opisina sa loob ng iglesia. Next, bishop or overseer, episkopos. Ang ibig sabihin niyan, tagamasid o tagapangasiwa. Pag sinabi nating overseer, overseeing. Ang ibig sabihin niya ay tinitingnan, tumitingin, nagmamasid, nagmamatiyag. Tumutukoy po ito sa pagbabantay at pamamahala sa kawan. Ang ibig sabihin po niyan, siya yung nagmamasid sa lahat ng mga miyembro ng iglesia. 1 Timothy chapter 3 verse 1, kung sino man ay nag-iibig ng pagkaobispo, ay nag-iibig ng mabuting gawa. Now, kung niyo mapapansin dito, yung salitang obispo, kapag tinignan natin yung susunod ng mga talata, chapter 3 verses 2 to 7, and Titus chapter 1 verse 5 to 9, ito po ay pinaniniwalaan at tinatanggap ng marami na ang binabanggit ditong qualification ay qualification ng pastor. Na pag-uusapan natin, Lord willing, next month. Na bago kayo tumanggap, bago kayo mag-install, bago kayo maglagay, dapat ng pastor, ng elder sa loob ng church, dapat ipinapaalam muna kung ano yung kanilang qualification. Hindi pwedeng maglagay ng pastor ng gusto lamang ng church. Kailangan po merong qualification. Pumasa siya doon sa qualification of the scripture. Ano yung mga qualification? Next month natin pag-uusapan yan.
So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang pastor, elder, bishop, overseer, ay hindi apat. Isa lang. Mga pangalang ginagamit na ilalarawan ang isang posisyon, opisina ng pastor. Ngayon, makikita nyo yung mga pagsasama ng katawagan sa isang tao o opisina. May mga talata kung saan sabay-sabay na ginagamit ang mga katawagan ito para sa isang grupo ng mga tao. Halimbawa, Acts 20:20, 20:17 and 28. At mula sa Mileto ay nagsugod siya sa Efeso at ipinatawag ang mga matanda, presbyteros ng iglesia. Pagdating po sa verse 28, sinabi po dito ni Pablo, sa kanila ring matatanda, sinabi ni Pablo na sila ay mga obispo, episkopos na dapat pakanin ang kawan. So, binanggit niya ng una, elder, then sa 28, sila din pala yung bishop. Then, ang ibig sabihin niya ng elder at bishop ay pastor, ay isang opisina. Titus chapter 1, verse 5 to 7. Verse 5, italaga ang mga matanda, presbyteros sa bawat bayan. Pansinin niyo yung verse 7, ang matanda ay tinawag na obispo o episkopos na may kwalifikasyon. Ibig sabihin, iisang opisina lamang ang matatanda o elders at bishop or obispo. So, in the scripture, iisa lang ang opisina ng pastor, elder, bishop, overseer. Hindi po sila magkakaiba. Anong tungkulin ng pastor? Anong tungkulin ng elder? 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 26, paragraph 10. Kinakailangan ang mga pastor na magbigay ng palagi ang pag-aasikaso sa mga gawain ni Kristo sa kanyang mga iglesia. Dapat nilang ibigay ang kanilang mga sarili sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos at sa pananalangin at alagaan ang mga kaluluwa ng mga tao sa kanilang ikabubuti na gaya ng mga nagbibigay sulit sa Panginoon. Yan. Marami po ang nagiging pastor, hindi nila alam kung ano yung kanilang priority. Ano yung kanilang mga tungkulin. So ngayon po, liliwanagin natin ano ba yung mga tungkulin ng pastor. Una, ang tungkulin ng pastor ay ipanalangin ang mga miyembro. Yan ang unang-unang tungkulin ng pastor. Ipanalangin ang bawat miyembro ng iglesia. Sabi ng Galatians 6:4, dadapat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at ministeryo ng salita. Bagamat ito ay ang nagsasalita ay ang mga apostles, ang pumalit sa opisina ng mga apostles ay ang opisina ng pastor. Kaya anong pangunahing tungkulin ng mga pastor? Unang-una ay ipanalangin ang mga miyembro. Romans 1:9, sapagkat ang Diyos ay aking saksi na siyang pinagliliguran ko sa aking spirito sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Efeso 1:6, ay hindi ako tumitigil na magpasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. So mahalaga, una, na ang pastor kilala niya ang lahat ng miyembro. Na ipapanalangin niya isa-isa. So kung yung pastor, hindi niya kilala ang mga miyembro, hindi siya nagpapastor ng tama. Kasi paano mo napapagpastoran ng hindi mo kilala? Kaya dapat ng isang pastor, kilala niya yung lahat ng miyembro at naipapanalangin niya isa-isa. Hindi lang ipapanalangin ng general. Panginoon, pagpalain niyo ang lahat ng member ng C4. Amen. Ano niyo, kagabi, dahil nga po ito ay na-remind ako, bago ko natulog, binaybay ko lahat ng miyembro ko sa aming simbahan. Pinag-pray ko muna kagabi kasi baka magtuturo ko nito tapos hindi ko naman pinag-pray kagabi. So pinag-pray ko po kagabi yung lahat ng member mula po dito sa Santo Tomas hanggang doon sa Batangas City. Tanda ko naman nung lahat ng pangalan ng member namin. Ano ho? So isa sa tungkulin dapat ng pastor. Kaya babalik tayo doon sa Regenerate Membership. Yung pastor dapat alam niyo kung sino yung mga miyembro para alam niyo kung sino yung dapat na ipanalangin. So ang pananalangin ay hindi optional para sa isang tunay na pastor. Ito ay bahagi ng kanyang pastoral na tungkulin at pagpapakita ng malasakit sa kaluluwa ng kawan.
Ang pangangalaga sa iglesia ay hindi lang nakikita sa pangangaral o pagtuturo, kundi sa tahimik, ngunit makapangyarihang gawa ng patuloy na pananalangin para sa bawat miyembro. Akala kasi natin, ang pastor, tagapangaral lang. Preach, 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 preach. Teach, 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 teach. Hindi po. Isa sa pangunahing trabaho ng pastor ay ipanalangin ang mga miyembro. Yan ang isa sa kanyang job description. Ipanalangin ang kanyang mga miyembro. Bakit ito mahalaga sa pastor? Tatlong bagay na ipapakita dito ang tunay na malasakit. Ang pastor na nananalangin ay nagpapakita na iniisip at inaalaala niya ang kaluluwa ng bawat miyembro. Kaya nasabi ni Paul, palagi ko kayong ipinapanalangin. Lagi niyang iniisip yung mga miyembro. Kumbaga, baka ang ibang mga pastor napapanaginipan pa yung mga miyembro. Pero minsan nyo napapaginipan yung mga matitigas lang ang ulo. Paano kaya babay itong kapatid na ito? Pero hindi po. Lahat ng miyembro dapat na ipapanalangin ng pastor kasi tungkulin niya ito. Dapat ginagawa niya ito. Kaya maganda yung pastor, may listahan ng kanyang mga miyembro. Kaya napakahirap po kung iisa ang pastor tapos may 200 miyembro. Kaya mamaya tuturo ko sa inyo, pwede po ang maraming pastor sa loob ng isang iglesia. Pangalawa, isa ito sa pangunahing bahagi ng pangangalaga ng kaluluwa. Hindi lahat ng problema masusolusyonan ng counseling. Maraming bagay ang kayang tugunan ng Diyos sa magitan ng panalangin. May mga miyembro minsan kahit na kausapin nyo ng kausapin, ang tikas talaga ng ulo. Yung hindi nyo kaya sa salita, dalhin nyo sa panalangin. Yung hindi kayang gawin ng salita ng pastor, kayang dalhin sa panalangin. Kaya yung sasabihin nyo, Panginoon, bahala na po kayo sa miyembrong ito at talagang hindi ko na ho kaya. Ayan. Kaya yung pangatlo, kapag nanalangin ng pastor, nagpapakita ito ng kanyang kabuong tiwala sa Diyos. Hindi siya umaasa sa kanyang galing, sa ganda ng kanyang sermon, sa estratehiya ng kanyang ginagawa, kundi umaasa sa biyaya lamang ng Diyos para sa kalaguan, pag-iingat at kagalingan ng kanyang mga miyembro. Yan ang una po. Pangalawa, magturo at mangaral ng salita ng Diyos. Ito yung very common. 1 Timothy 5:17. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karampatang ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagala sa salita at sa pagtuturo. 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita. Galatians 6:2 and 4, hindi marapat sa aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa dulang, datapat magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Isa sa pangunahing tungkulin din ng pastor ay ipangaral ang buong kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat, malinaw, at tuloy-tuloy na pangangaral at pagtuturo ng buong kasulatan. Kaya po ang isang pastor dapat nag-aaral. Ang pastor dapat ay nag-aaral para palaging may naituturo. Hindi po pwede yung pastor patulog-tulog lamang. At paggising, hahanap ng isang talata, at pagkatapos ituturo, yun ang ituturo, at pagdating sa pulpito, as the Spirit leads, na hindi man lamang pinag-aralan yung talata. Kaya pagtayo sa pulpito, magkukwento na lamang siya ng buhay niya, ng buhay ng asawa niya, ng buhay ng ibang tao. Nakakita na kayo ng ganyang pastor? Pagtayo sa pulpito, kung ano na lang sinasabi, hindi mo alam kung paano matatapos kasi wala siyang outline. Hindi nag-aral. So, tungkulin po ng pastor yan. Kaya dapat ang pastor, binibigyan talaga ng panahon na makapag-aral. At ituturo ko sa inyo next week, ano yung tungkulin ng mga miyembro at saka ng diakono para yung pastor makapag-concentrate sa kanyang ministry ng salita. Ang matapat na pangangaral at pagtuturo ng isang pastor ay nagpapakita ng kanyang matapat na paggampan sa kanyang panawagan. Alam niyo, sa reform ko lamang po talaga nakita ang pagpapahalaga sa opisina ng pastor. Talagang binibigyan po talaga ng importansya sa reform theology kung gaano dapat i-equip ang pastor, ang elder sa loob ng church kasi sila yung pinanggagalingan ng kaalaman ng karamihang mga miyembro. Tandaan niyo, meron dalawa ng paglago ang miyembro, institutional at saka personal. Personal growth ng mga miyembro. Pero ang mas malaking bahagi nito is institutional, which is through the teaching of the church. Kasi ang simbahan ang inatasan ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos. So ang matapat na pangangaral at pagtuturo ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman,
kundi nagpapalakas ng pananampalataya, nagpapabanal ng mga mananampalataya, at nagdadala ng ebanghelyo sa mga nawawala. Kaya ito mga kapatid, masabi nating ang paglago ng mga miyembro sa loob ng iglesia ay nasa pulpito. So kung ang pulpito ay puno ng tama at matapat na pagtuturo, lalago ang mga miyembro. Pero kung ang pulpito po ay malnourished, expect natin malnourished ang magiging mga miyembro. Kaya po importante yung hindi mapaghiwalay na tungkulin ng pangangaral at pakikinig ng mga miyembro. Pangatlo, bantayan at alagaan ng iglesia. Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay sa inyong pangangalaga ng Espiritu Santo. Magpastol kayo sa iglesia ng Diyos na binili sa umagitan ng dugo ng sarili niyang anak. 1 Peter 5:2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Tungkol ng pastor na protektahan ng iglesia mula sa mga lingkoturuan, alagaan ang mga mahina at iyakin ang bawat miyembro ay lumalago sa pananampalataya. So tungkulin ng miyembro na kapag mayroong nanghihina, katulad ng mabuting pastol, di ba, kapag mayroong mahina ang tupa, anong ginagawa niya? Pinapakain niya, inaalagaan niya hanggang sa ito ay lumakas. Kapag mayroong pong tupa na pasaway, kanyang sinasaway, tinuturuan, dinidisiplina. So ito yung ginagawa ng pastor, bantayan, alagaan ang mga tupa. At ika-4, pamunuan ang mga ordinansa at disiplina ng iglesia. Bautismo, banal hapunan, at disiplina ng iglesia. Bilang elder o pastor ng iglesia, siya ang pinuno at namumuno sa iglesia. Marapat lamang na pamunuan niya ang pagsasagawa ng mga sakramento at disiplina. Dapat ang pastor ang nangunguna dito sa ganitong mga sakramento. At ika-5, pamunuan ng iglesia. Ang kapamalaan at pamumuno ng isang pastor ay hanggang sa iglesia lamang kung saan siya ay kinilala. Ibig sabihin, ang authority, gaya ng autonomy of the local church, ganon din ang authority of the pastor is only inside his own church. Walang otoridad ang isang pastor sa hindi niya simbahan. Okay? Hindi po pwedeng magkaroon siya ng disiplinahin natin yung isang miyembro doon sa kabilang simbahan, ang tigas ng ulo, ang sakit sa mata. Hindi niyo pwedeng gawin yon. Ang inyong pwedeng disiplinahin lamang yung miyembro ng iglesia dito. Yun ang kanyang pwedeng pamunuan. Makikita niyo sa Biblia, Acts 14:23, at nang makapaglagay sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia. Bawat church may kanya-kanyang elder. Sa Pahayag 2:3, ang iglesia, ang anghel ng bawat iglesia, ang tinutukoy nito, bawat iglesia sa 7 churches of Asia ay may kanilang mga pastor. Now, tandaan niyo to, susunod ang iglesia sa kanyang pamumuno sa anong paraan? Pamagitan ng matalinong pagtuturo at pangungumbinsi ng konsensya ayon sa Biblia. Hindi po nagpapasunod ng pastor sa takot. Alam niyo, lumaki ako din sa mga simbahan na ang pastor talaga ay authoritarian. Pag si pastor nagsalita, takot lahat. Kaya makikita niyo yung mga miyembro, hindi ko alam baka ginagamit niyo to, na yung halimbawa, ang bata na iyak, nandiyan na si pastor. Diba? Yung mga asawa ninyo na hindi medyo masunurin sa church, ay nandiyan na si pastor, sige ka. Susumbungan na kay pastor. Parang laging sumbungan yung pastor kasi parang nakakatakot si pastor. Hindi ko dapat ang pastor kinatatakutan. Nirerespeto sila, ginagalang sila dahil sa kanilang posisyon at dahil sa pagtuturo. Hindi dahil matapang. Kasi may mga pastor na kapag nagsalita talagang very authoritative, na pag nagsalita sila, talagang mangangatal ka sa takot. Hindi dapat ganon ang ating tingin. Ang pastor dapat napapasunod ang miyembro base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang pamantayan pa rin, kaya kayo susunod sa pastor, ay kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. So ang iglesia ay hindi pinamumuno sa pamamagitan ng tapang, pananakot o pandidikta, kundi sa pamamagitan ng matapat na pagtuturo. Kaya ang ginagawa po natin dapat teaching, convince people through the word. Hindi po pwedeng, itong gusto ko, itong masusunod. Itong dapat, walang kukontra. Yung kukontra, umalis ka dito. Hindi kita kailangan. Ang kailangan ko yung susunod sa akin. Hindi ko dapat ganon. Dapat ang pastor magtuturo, kukumbinsihin ng salita ng Diyos. Pag nakumbinse, ang mga membro ay dapat sumunod ng
voluntaryo. Now, pag-usapan na natin kung sino yung pastor, yung kanilang tungkulin, pag-usapan natin ang ilang mga bagay papatungkol sa kanila. Una, pag-usapan natin yung plurality of elders. Maraming matatanda or pastor. Ang normal na kayusan sa pamumuno sa iglesia ay ang karamihan ng mga namumuno. Sabi ng confession uli natin, chapter 26, paragraph 8, ang mga namumuno na itinaga ni Kristo ay dapat piliin at ibukod ng iglesia ay ang mga pastor at mga diakono. So katunayan, sa Bagong Tipan, makikita natin ang maraming pagkakataon na binabanggit ang plural na elders. Acts 14:23, at nang makapaglagay sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia. 15:23, at nagsisulat sila sa pamamagitan nila ang mga apostol at ang mga matanda. Pilipos 1:1, pati ng mga obispo at ng mga diakono. 1 Thessalonians 5:12, na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Sa American Standard Version, makikita ninyo, to know them that labor among you and over you in the Lord and admonish you. Hebrews 13:7 and 17, alalahanin ninyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo. 17, magsatalima kayo sa nagsisipamuno sa inyo. Pag binasa uli natin sa ESV, remember them and obey them. 1 Peter 5:1, sa matatanda or elders. So ang karaniwan pala sa loob ng church is plurality of elders, hindi singular elders. Ibig sabihin, pwede na ang isang iglesia ay magkaroon ng higit sa isang pastor. Now, karaniwan sa Bagong Tipan ay ang pagkakaroon ng maraming pastor or elders sa isang iglesia. Ayon po kay John Owen, sa panahon nila, ang iglesia kapag iisa ang pastor ay isang bagong bagay. Hindi ito ayon sa kasaysayan. Sa ating panahon, baliktad. Kapag maraming pastor, bagong bagay yan. Dapat daw sa church, iisa lang ang pastor. Lalo-lalo na sa maraming mga Bible Baptist at mga Baptist churches, na which saan ako nanggaling, iisa lagi ang pastor. Kung magkaroon man po ng ibang pastor, yun na nga, nagkakaroon ng senior, tapos mga associate na. Isa pa rin yung kinikilalang pastor, pero may mga ibang mga title na pastor na hindi kapantay noong pastor nila o noong tinatawag na senior pastor. Anong mga konsiderasyon? Kung nag-iisa lang ang pastor o elder sa isang iglesia, masabing ito'y kulang pa sa kayusan sa Bagong Tipan. Ibig sabihin, hindi pa complete kung iisa lang ang pastor sa loob ng church. So dapat i-aim, ipanalangin ng church na magkaroon ng higit sa isang pastor. Pero hindi man nila dapat pilitin. Para lang maging complete, maglagay tayo ng pangalawang pastor, pangatlong pastor, basta makompleto. Hindi. Kailangan pa rin dumaan sa proseso. Ngayon, ganun pa man ang magkaroon ng isang pastor o elder sa iglesia ay pagpapala na. Consider nyo, kung isang pastor ninyo, magpasalamat kayo kasi at least merong isa. Yung iba nga, wala. Okay? So ang isang pastor sa isang iglesia, dahil nag-iisa, ay kinakailangan magbantay sa tukso ng sobrang kapangyarihan. This is the downfall kapag iisang pastor. Pwede pong magkaroon tinatawag ng pastoral monarchy. Yung ang kanyang kapangyarihan ay sumusobra kasi nga siya lang yung pastor. Kaya may mga marinig kayong mga pastor na ako lang ang masusunod sa iglesyang ito. Meron ako napakinggan, napanood na isang video, American pastor, nangangaral siya, tapos biglang merong isang parang tumayo, merong gustong sabihin, nagalit yung pastor, talagang pinalayas. I am the pastor of this church. This is a Baptist church. This is a Pentecostal. I am the authority. I am the man of God. Lumayas ka. Tagalog na po yan, pero lumayas yan. Tapos kinuha yung mga security guard. Doon sa yung mga security nila, pinalayas yung isang tao. Hindi po ganun dapat ang isang tunay na pastor ng iglesia. Yun ang dapat bantayan ng isang pastor kung nag-iisa lamang siya. Yung tinatawag na pastoral monarchy. Now, merong isang nagtanong sa akin, baka nakikinig uli siya, Brad, kapag nakikinig ka sa video na ito yung tanong mo, parity or equality. Okay? Sa loob ng isang iglesia, ay meron pong pagkakapantay-pantay ang pastor. Ang ibig sabihin, ang lahat ng elder o pastor or bishop
sa isang lokal na iglesia ay magkakapantay sa otoridad at tungkulin sa ilalim ng ulo ng iglesia ng Panginoong Yesus. Wala pong mas mataas na elder, wala pong mas mataas ang posisyon. Wala pong senior pastor at junior pastor or assistant pastor. Okay? Pero, bagamat sila ay magkakapantay-pantay, maaaring magkaiba ng mga kaloob at mga pangunahing responsibilidad. Okay? Pantay, pero maaaring magkaiba ang mga pangunahing tungkulin. Now, meron siyempreng ayaw pumayag dyan. Ang tawag natin dito, anti-parity. Ang ibig sabihin nila, naniniwala sila na merong mas mataas na elder at merong mababang elder. At ano ho yung kanilang paliwanag? Meron daw pong mas mataas daw po ang nagtuturong elder kaysa namumunong elder. So mas mataas ang teaching elder kaysa ruling elder. At ano yung kanilang basihan? Ito yung verse na ginagamit nila. 1 Timothy 5:17. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karampatang sa ibayong kapurihan. Okay? Ruling elder. Pero sabi niya, lalong-lalo na yung mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Sabi nila, bigyan nyo ng paggalang yung ruling elder, pero lalong-lalo na yung teaching elder. Kung titingnan yung talata, parang yun yung paliwanag. Pero gusto nating liwanagin, anong ibig sabihin ng talatang ito? Una, pag-usapan natin yung double honor. Kasi ito, napakaraming beses na ito ay nami-misuse or misinterpret. Yung double honor, sa Tagalog, ano yung double honor? Dobling paggalang, dobling respeto. Tama naman kung gagamitin natin ito sa English natin ngayon. Pero ang gamit ng double honor ay hindi sa kahulugan natin ngayon. Meron itong pinaggamitan kung kailan ito ginamit. Sa karaniwan, ang salitang double honor ay mas mataas na paggalang sa isang elder o pastor o mas mataas na paggalang kaysa magulang. Meron akong narinig na turo, miyembro, na ang pastor nila double honor. Mas kung ginagalang mo ang magulang mo, double honor yung pastor. Mas igalang mo yung magulang, yung pastor mo. Kaya nangyayari, magpapakasal yung anak, alam ng pastor pero hindi alam ng magulang. Nauna ang pastor bago yung magulang. Yun ang interpretation nila ng double honor. Mga kapatid, hindi po. Gusto ko paliwanag sa inyo, yes, nararapat naman talaga na igalang natin ang pastor ng ating iglesia. Hebrews chapter 13, verse 7 and 17. Very clear yan. You ought to respect, you need to obey, you need to honor the pastor. Okay? Pero, yung salitang double honor, dito ay hindi iyon ang ibig sabihin. Dahil in the context ng 1 Peter chapter 5, 13 to 18, tumutukoy po ito sa pinansyal na suporta sa iglesia. Ibig sabihin, pansinin niyo po yung 1 Timothy 5:3, papurihan mo ang babaeng bao na tunay na bao. Honor the widows that are widows indeed. Now, hindi sinasabi dito ni Pablo kay Timoteo, igalang mo ang balo. Normal yun, dapat mong igalang. Ano yung honor na ginamit dito? Yung honor na ginagamit po dito ay tumutukoy sa halaga. Tumutukoy ito sa salitang pagsuporta. Yung salitang double honor ay nangangahulugang dalawang halaga o mas higit na halaga. Kasi yung salitang honor, galing po yan sa Greek word na timei, nang ibig sabihin a value that is money paid, valuables by analogy, esteem, especially of the highest degree. Ang ibig sabihin pala, yung sinatang double honor ay tumutukoy sa pagbibigay ng mas mataas na pinansyal na suporta sa elder, higit sa pagsuporta sa mga babaeng balo. Honor, suportahan ang babaeng balo. Double honor, dobling suporta ang ibibigay mo sa nagpapagal at nangangaral ng salita ng Diyos. Yun pala ang ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin, sa budget ng iglesia, ang una tigit na dapat suportahan ay ang mga pastor, yung mga namamahala at mga nangangaral ng salita ng Diyos. So kung yung church ay merong mga, siyempre lahat naman ng simbahan may finances. Ang una sa listahan dapat ng budget ng church ay ang kanilang pastor. Hindi ang building,
Hindi ang mission, hindi ang ibang bagay. Dapat pastor. Yan po ang makikita natin dito. Ina-emphasize ni Apostle Paul. Double honor kasi sinusuportahan nila yung mga babaeng balo. Tandaan nyo sa Acts chapter 6, di ba? Nagkaroon po ng problema dahil napapabayaan ang ibang mga balo kaya naglagay sila ng mga deacon. Bago kayo sumuporta sa ibang bagay, sa ibang tao, ang priority budget of the church is the pastor's table. Yung opisina ng pastor. Now, ano yung kahulugan ng ruling elder at saka teaching elder? Kasi ito yung pinag-iiba nila. Yung namumunong elder, karaniwan tawag sa elder na higit ang focus sa pamumuno, pangangasiwa at pastoral care, pero hindi full-time sa pangangaral. Yung nagtuturong matanda o teaching elder, ay pangunahing gawain niya, pangangaral at pagtuturo ng salita, kadalasang full-time at suportado ng iglesia. Ang ibig sabihin, pwede pala talaga sa church na magkaroon ng ruling elder at teaching elder. Ruling pastor at teaching pastor. At malimit, pag sinabing mga ruling, more on focus nila is pamumuno, yung administration, at malimit itong mga ruling elder daw ay may mga trabaho, bivocational. Pwedeng pastor at may ibang trabaho sa labas. Pero malimit, ang mga teaching elder is nagtuturo at full-time. So, pinamadalas na makita ang ganitong terminolohiya sa mga Presbyterian polity at hindi sa mga historical Reformed Baptist. Ang ibig sabihin, ito palang ganitong mga terminology na pinaghihiwalay itong dalawang pastor na ito ay sa mga Presbyterian, hindi sa mga Reformed Baptist o hindi sa mga Baptist churches. So, ang ruling elder at teaching elder ay parehong elder ayon sa turo ng Biblia. Pareho sila ng otoridad, walang mas mataas sa kanila, pareho silang may pananagutan sa Panginoon at sa iglesia. Ang pagkakaiba lamang nila ay sa mga tungkulin, hindi sa posisyon o sa ranggo. So, ang ibig sabihin, meron diversity o pagkakaiba. Ano yung biblical na prinsipyo ng paggamit ng mga spiritual na kaloob? Sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, nabasa natin dito na ang Diyos ay nagbigay ng mga kaloob sa lahat ng miyembro ng iglesia. Bawat member meron spiritual gifts. Walang miyembro dito na walang kaloob. Lahat meron. Ang iba kakaunti, ang iba madami. Pero wala ditong walang-wala. Huwag niyo sabihin, walang-wala namang ibinigay sa akin. Meron. Baka hindi mo lang nalalaman. Merong ibinigay sa iyo at yung kaloob na yun ang gagamitin mo sa loob ng church. Ngayon, 1 Peter chapter 4 verse 10, ang ginagawang ministeryo ay base sa kung ano yung kanyang kaloob. So kung ano yung gift sa iyo, may gift ka ng singing, music, teaching, okay, lecturing, multimedia, arts. So lahat ng kaloob na yan pwede mong gamitin para sa edification of the church. Now, ito rin pala ay pwede sa mga elders. Kapag marami ang pastor, pwedeng magkaroon ng iba't ibang kakayanan ang mga pastor sa loob ng church. May mga elder na mas malaki ang bahagi sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Itong elder na ito talagang gifted sa pag-aaral. May elder naman na mas malaki ang bahagi sa pamumuno. Ito naman, meron siyang galing sa administration, pagpapamahala sa mga tao. May mga pastor naman na ang bahagi sa pamumuno sa iglesia, ang bahagi naman niya ay sa pagbibisita at counseling. Yung ang talagang people-oriented naman siya. He wants to get along with the people. At may mga miyembro din, mga elder na mas malaki influence sa pagkilala sa labas. Ito naman yung mga tao na mga speaker siya sa labas, mas magaling siyang makipag-usap sa ibang tao. For example, evangelism, magaling siyang kumuha ng attention sa mga tao. Ibig sabihin, kung marami ang elders, pwede na magkaroon ng iba't ibang kakayanan yung elders. Pero ang paalaala, bagamat magkakaiba ang kaloob, ang lahat ng elder sa iglesia ay kailangang merong kaloob ng pagtuturo at nangangaral sa loob ng iglesia. Halimbawa, magpapastor ako, pero hindi ako magpipreach. Ano lang ako? Ako ay ruling elder. Hindi ako magpipreach. Hindi pwede yun.
Ako ay pastor, pero ako evangelism lang, hindi ako magpipreach. Discipling lang ako, hindi ako magpipreach, hindi pwede. Dahil isa sa katangian, actually, the only skill na required sa isang pastor is able to teach. Able to preach. So, ang ibig sabihin, dapat, kung may elder, dapat may gift of teaching. He may not be nasa focus ng pangangaral, kasi nga maaring ang kanyang administration, pero dapat mayroon siyang preaching schedule. Meron pong nakitang church na ang style nila, 3 silang pastor. Yung isang pastor talaga, very gifted sa sa theology, sa pag-aaral. Very scholarly talaga. Kaya pag ang pag-uusapan pag-aaral, siya yung malimit na nagpipreach. Pero yung dalawang pastor, nasa ibang ministry sila. Pero lahat sila, merong scheduling ng preaching. Hindi po pwedeng pastor, tapos pastor ka saan? Pastor ako ng ganito, nagpipreach sa inyo. Hindi. Hindi pwede yun. Nakuha niyo po, yung pastor dapat ay nangangaral. Lahat ng tungkulin ng pastor, dapat nasa kanya. Bagamat merong specialty na ginagawa. For example, dito sa church, meron kayong, tinignan ko kanina, sa worship, iba ang nagigitara at nagpipiano. Pagdating po nung Lord's Supper na, iba na yung nakaupo doon at nagigitara. Pwede ho yun. Kasi meron silang kanilang mga kaloob. Pero lahat ba kayo natugtog? Lahat kayo nagigitara? Hindi ba? Hindi. Kasi meron silang kaloob na wala kayo. Yung iba naman siguro sa administration. Yung iba siguro sa paglilinis, sa paperworks. So, may kanya-kanyang tungkulin yung mga miyembro. Ganon din yung mga elder kung madami. Pero kung iisa, wala ka magagawa. Do it all. Jack of all trades ka kapag ikaw ang pastor. Talagang ikaw yung gagawa ng lahat ng ito. Kaya maganda kung mas higit sa isa ang pastor sa loob ng isang iglesia. Lalo na kung malaki na ang membership ng church. And lastly, pag-usapan natin yung salary. Wage or support. Ang malimit nating tawag, love gift. Now, chapter 26, paragraph 10. Kaya nga kinakailangan na ang mga iglesia na pinaglilingkuran nila ay magbigay sa kanila ayon sa kakayahan ng iglesia. Hindi lamang sa marapat na paggalang, kundi upang sila ay mamuhay ng may kaluwagan, upang hindi sila mangailangang maghanap buhay sa labas. Sa gayon, maaari silang makapagpatuloy sa mga ibang tao at sa gayong kayusan ay hinihingi ng kautusan ng kalikasan mismo ng mga maliwanag na utos ng ating Panginoong Kristo o Panginoong Hesus na siyang nagpasya na silang nangangaral ng Ebanghelyo ay sa Ebanghelyo mabubuhay. So ano yung tungkulin ng iglesia sa kanilang pastor? Kung ang pastor, nabanggit na natin kung anong tungkulin ng pastor, ng miyembro sa pastor, prioridad ng iglesia na suportahan ang kanilang pastor bago ang ibang ministeryo o ibang tao. Verse, Galatians 6:6. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 1 Corinthians 9:11. Kung ipagkasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 9:14. Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. 1 Timothy 5:17 and 18, ang mga matatanda na nagsipamahalang mabuti ay ariin ng karampatan ng iba yung kapurihan, double honor, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat, sinasabi ng kasulatan, huwag mong lagyan ng busal ang baka pag gumigiik, at ang nagpapagalay karapat-dapat ng kaupahan sa kanya. Anong ibig sabihin nung wag mong busalan ang baka kapag siya'y gumigiik? Nung unang panahon, di ko lang kung nakita niyo po ito, yung baka, meron siyang, ano ba yung nilalagay sa baka sa ganito? Ano po? Paod. Yan. Yung puno, nang ginagawa nila, pag nagigiik sila, yung baka umiikot, tapos merong agiikan doon, Pag gumigiik daw yung baka, huwag mong busalan. Kasi may mga nalalaglag po doon na mga butil. Habang gumigiik, dapat kumakain. Subukan yung magtrabaho at hindi nakain. Diba? O halimbawa yung pastor. Okay.
Ministeryo, tapos walang suporta ang simbahan. Anong gagawin niya? So, ang mangyayari po, maghahanap buhay. Pag siya'y naghahanap buhay, ano mangyayari sa kanyang ministeryo? Mapapabayaan. Kaya ano yung response na dapat tugon ng church kung may pastor na nagpapagal para sa kanila? Suportahan. Ito naririnig din, di ba? Kayo nga, pag kumakain kayo sa Jollibee, pwede bang thank you lang? Ay, hahabulin kayo ng gwardya. Tapos linggo-linggo makikinig kayo tapos hindi kayo susuporta. Nagpupuyat, nagpapagal. Alam nyo, ang pag-aaral, pagtuturo, hindi naman ganun kadali. Hindi naman yung halimbawa nag-aaral kami ng salita ng Diyos at magtuturo sa inyo. Hindi naman, pipigit kami ganyan pagmulat, wow, ito na yun. Minsan niya po, 2-3 araw, kung talagang faithful sa pagtuturo. Ngayon, kung working on pastor, which is sometimes there are some pastors na talagang they need to work to supply the needs of their family, you cannot expect na maayos ang kanilang pagtuturo. Halimbawa, sa chef na lang, alin kaya ang mas masarap na niluto? Yung pinag-isipan niya sa loob ng 2 araw at niluto ng tama sa oras, o yung dumating siya at 1 oras na lamang at lulutuin na? Same principle. So kung ang pastor hindi nakapag-concentrate sa pangangaral, may epekto ito sa mga miyembro. Ang tanong, pastor, ano yung laki? Ano yung sukat? Gaano kalaki ang ibibigay namin sa pastor namin? Okay, ito na. Ayon sa kakayanan ng iglesia. Ayun, akala nyo naman 6 digit Hindi. Ayon sa kakayanan ng iglesia, kung ano ang kayang ipagkaloob ng iglesia. Halimbawa, kung ang iglesia naman ay maliit, you cannot expect na ang pastor masusuportahan ng malaki. Pero kung ang simbahan ay malaki, tapos ang suporta sa pastor ay maliit, may pagkakamali. So ang kailangan, mag-allocate ang church ayon sa kanilang kakayanan kung paano dapat suportahan ng pastor. Paano nyo malalaman ang kanilang isusuporta? Katamtaman. Ayon sa pangangailangan. May mga pastor na may iba't ibang pangangailangan. So iba ang suporta ng pastor na mayroong anak sa isang pastor na binata. Imagine nyo naman, halimbawa, ang pastor, 3 ang anak, tulad ko, 3 anak, may isang asawa, 5 kaming kumakain, tapos nagpapaaral, dapat mas malaki ang suporta niya sa isang pastor na ganun ang kalagayan. Tapos may dumating na isang pastor, binata, malakas, masigla. Ibig sabihin, magkaiba ang suporta. Posisyon, parehas. Paggalang, parehas. Otoridad, parehas. Pero pwedeng magkaiba sa larangan ng pagsuporta ng iglesia. Depende sa kanilang pangangailangan. Okay? Meron din po mga pastor na full-time at may mga pastor na may part-time. So, ibabasa niyo rin po doon. Halimbawa, pastor, gusto namin mag-full-time ka na. Suportahan niyo sila according sa kaya pangangailangan nila. Dahil kung hindi, kailangan nila mag-full-time. Pastor talagang hindi niya maiwasan kasi may mga pastor talaga na may panawagan din sa labas. Talagang they want to continue working. May mga kilala tayong pastor na ganyan. Hindi niyo sila mabibigyan talaga ng pangsuporta doon sa full-time. Ibig sabihin, maaaring kalahati din lamang o mas maliit kaysa doon sa full-time. Hindi ho pantay-pantay ang suporta sa pastor. Depende sa needs. At depende sa work na ginagawa nila sa loob ng church. At ito po, may kakayanang makapagpakita ng mabuting bagay sa ibang tao. Ang suporta ng pastor ay dapat may kakayanang makatulong din sa iba. Dapat ng pastor din po, may kakayanang tumulong sa iba. Kasi minsan ng pastor, parang ang tingin nila, laging binibigyan. Kaya may mga taong gusto daw magpastor kasi laging binibigyan. Hindi ho, dapat ang pastor, may kakayanan din magbigay. Hindi dapat siya yung laging binubunutan ng bulsa, yung binibigyan. Dapat pastor, may pagkakataon ding nakakabunot ng bulsa. Alam niyo yung pag magbibisita siya, may nangangailangan, yung makabunot man lamang ng laman ng bulsa, hindi yung, kapatid, ipagpipray kita. Kitang-kita nyo na, walang maisahin, kapatid, ipagpipray kita. Kasi walang mabunot na pulsa yung pastor Pero maganda, yung church, nabibigyan niya yung pastor, para kapag may mga miyembro din na nangangailangan, he can also extend some help sa mga miyembro. So,
Punto natin, ang opisina ng pastor ay nakatuon sa spiritual na kabutihan at paglago ng iglesia. Kung magkaganon, ang iglesia ay nararapat na suportahan ng pastor na nagpapagalas sa kanilang kaluluwa. So, magdedetermine ang inyong dami ng pastor depende sa inyong kakayanan na suportahan ang pastor. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng 10 pastor tapos wala naman palang pansuporta. Unless yung pastor na ito, mga part-time, na talagang willing mag-serve kahit maliit ang kanilang nakukuha. Okay? Lastly, bakit tayo pinagkalooban ng Diyos ng mga pastor at guro sa iglesia? Ephesians chapter 4, verses 1 to 13. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, at ng iba'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, ang mga iba'y mga pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing pagdilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin lang, binigyan tayo ng pastor for the maturity of the church. Para lumago ang iglesia, kaya may mga namumuno at nagpapastor sa atin. Any question or comment or reaction? Yung pong gusto ng lecture, meron po akong lecture na ibinigay para po masundan po ninyo. Ladies first. Pastor po, di po ba yung mga pastor, kung magkano yung kakayanan ng iglesia para bigyan sila? Tanong po, ang mga elders po ba, bibigyan din sila? Okay po. Binanggit po natin kanina, pastor and elders are just the same. Hindi ho sila magkaiba. So, based on your question po, maaring ang nakikita po ninyo, may pastor at merong elder. Yun po yung itinatama natin. Wala pong ganong posisyon. Isa lang po yun. So definitely dapat susuportahan ang pastor o elder ng church. So depende po yon sa, kunwari, ang isang elder ay 10 ang anak, mas more ang ibibigay sa kanya kaysa sa elder na 3 lang ang anak. Ganun po ba yon? Apo, pero depende rin po yon. Halimbawa po, depende rin po yon sa ginagawa niya. Halimbawa, kung paras po silang full-time, at parehas sila sa kanilang ginagawa, pwede po yun na mas mataas ang ibigay doon sa mas malaki ang pamilya. Pero may mga pagkakataon din naman po na hindi full-time. Halimbawa, 3 anak ko, pastor ako, pero bivocational ako. Meron akong trabaho sa labas. Dahil limitado ang kanyang oras na ibinibigay sa loob ng iglesia, mas maliit ang kanyang makukuha kahit na mas malaki ang kanyang pamilya. So, doon po ibabalansin ng simbahan kung magkano yung dapat ibigay. Kung magkano yung alaga, hindi tayo makapagbibigay ng amount. Kasi depende po yan sa kakayanan ng simbahan. Baka pag sabihin ko sa inyo 6 digit, lilipat na ako dito. Salamat po. Ako naman po. Thank you, Ate Mina. Ang galing ng tanong mo. Yan po. Thank you po, Pastor, sa pagtuturo. No? Talagang napakaraming katotohanan po ang ano po. No? So, isang comment lang dun sa ano. Kaya mahirap po maging official board. Ano po? Kasi siya yung mga nagtatalaga ng tatanggapin ng pastor. Ano po? So, Ano po? kaya po mahirap ang maging isang official board, COB. Kasi yan yung mga may bearing ng paggata talaga ng ano eh. COP? Ano po yung COP? Church Official Board po. Church Official Board or Council. Officer. Officer po. Yan. So, sila po, sa limitan sa mga churches may mga ganun po, at sila yung may bearing ng ano eh, aproba ng kung ano ang tatanggapin ng isang pastor. Board. So, yan po. Okay, liwanagin ko po, ano po? Comment lang naman yun, pastor. Apa. Hindi. I know, in some churches, merong ganong procedure na ang nagdi-decide ay board.
Sa iba po, merong board of elders ang nagdi-decide. Actually, sa church, ang magdi-decide kung magkano ang ibibigay ay church. Congregational consent by the leadership of the deacons. Hindi po board. Deacons. Tuturo ko sa inyo next week. Hindi pala next week pa. Next month pa pala. Ano gusto ko next week na agad ano? Next month muna, next month. Next month, na yung deacons ang office na tutulong at titingin sa pinansyal ng simbahan at pinansyal para sa pastor. So ang ibig sabihin ng pastor ang deacon ang mag-gauge. Siya magtatanong sa pastor, kamusta po ba kayo? Ganyan-ganyan. At siya yung magpapa-disseminate ng information sa church. Magkakaroon ng pagpapatawag ng meeting ang simbahan. O mga kapatid, ganito yung tinatanggap natin sa ating simbahan. Ganito po ang ating pastor. Tayo po ay pwedeng magdagdag nito. Ganito. Ibig sabihin, hihingin ang opinyon ng simbahan kasi itong perang ito ay hindi pera ng deacon. Pera ito ng lahat. So, kailangan mag-agree ang church kung magkano ang ibibigay sa pastor. Kaya dapat po may detail kung saan ginagastos ang pera ng simbahan. Nagkakaroon ng reporting, nakikita ko may mga reporting naman kayo dyan, kung saan nanggagaling ito at saan ito pumupunta. Ang magdidesisyon po na actually, hindi board ng church. Wala hong board ng church. Deacons dapat. Board of deacons, hindi board of elders. Hindi po pastor magsasabi, mga kapatid, dagdagan yung sweldo ko. Gawin yung ganito. Ano ho yun? Nakakahiya. Ano ha? Hindi gagawin dapat ng isang pastor na may dignidad na siya ang magsabi na mag-increase. Increasean nyo naman ako. Deacons po ang dapat. Kaya dapat ang simbahan may deacon na sensitive sa pangailangan ng kanilang pastor. At yan ituturo ko sa inyo next month, pag pinag-usapan natin yung deacons. Thank you, Pastor. Isama na natin yung mga staff sa pagbibigay din po ng kanilang mga pwede po kayong magkaroon ng mga leaders. Ako, for example po sa amin, may mga leaders kami na pag may mga desisyon ako, tinatanong ko muna sa kanila. Sila yung una kong hinihinga ng opinion. Pagkatapos ko pong mahingi ng opinion sila, saka ko po dadalhin sa congregation. At least, napag-usapan na namin ano yung mga magagandang bagay, cause and pros. Pagdating sa congregation, meron pang pwedeng lumabas na konti na lamang. Dahil nga may mga key leaders ka na. Pero pagdating sa pera at sa suporta ng pastor, hindi ako kasama sa meeting. Halimbawa po, nagkaroon po sila ng ganitong meeting na tulungan ako sa ganitong bagay, outside ako sa meeting nila. Yung deacon po ang nanguna doon sa aming meeting sa finances. Thank you, Ate Mina, sa iyong tanungan na Sige po. patuloy. Yan, reforming po kami, thank you po. Tama-tama din po, may mga full pledges na kami mga elders, po. Yan, marami po akong tanong. Sige po. Bago pa yan, yung muna daw po. Sige, sige ladies po. first. Kaduktong po kasi yan, Pastor. Pastor, may narinig ako, sabi niya, sweldo ng pastor. Tama po ba na sweldo ng pastor? Wala naman pong problema kasi ang pastor nagtatrabaho. So, wala pong problema ang gamitin natin na sweldo ng pastor. Okay. Kasi ang ating po para hindi magmukhang secular, ang tawag natin ay love gift ng church or support ng church. Or honorarium, Pastor. Honorarium. Pero same principle po yon, different words lang ginamit natin. They work, pero ito lang po ang liliwanagin natin. The pastor is not working for the wages. Hindi siya nagtatrabaho para sa sweldo. Pero okay lang pong tawagin na may sweldo ang pastor namin kasi nagtatrabaho siya sa church namin. Wala pong problema doon. Kasi po narinig ko lang po yun. Kasi sa C4 po kasi hindi sweldo ang term. Apo. Kundi love gift or honorarium. Kaya nung narinig ko po yun, na parang tama ba na ang term ay sweldo? Kaya Apo. po naitanong ko lang naman po. So wala nang problema yon as long as clear lamang po na hindi secular work ang trabaho ng pastor sa loob ng church. Kuya Johnny, thank you. Yan, sige po. Baka may meron pang babaeng magtatanong. Hindi. Sige, madam, go.
Baka may tatanong mo rin. Po ay walang church official board. Bali, elders lang po, tsaka deacon. Apo. Deacons. Hindi po sa Reformed Baptist, Ah. sa Bible po. Sa Bible. So, hindi kasi po, ako po yung pinanggalingan ko rin pong church evangelical. Meron Apo. po kaming COB. Pero yung, wala rin po kami, hindi po masyado emphasize yung deacons saka po elders. Apo. So ngayon lang din po ako nag-aaral dun sa ano. Tsaka yung kapatid ko po kasi, rin po, reform po sila. May kinikwento po kasing issue sa church nila ngayon. Sabi ko, bakit hindi pag-usapan ng COB? Sa kanila din po, elders tsaka po deacons. Apo. So mostly po, yan po yung nangyayari ngayon sa mga churches. Napapasok siya ng secular structure. Sa secular structure kasi, meron tayong mga board of directors na sila yung decision office sa mga nangyayari sa loob. So, sila yung magdedesisyon. Kung ano yung desisyon nila, yun na yung desisyon ng kalahatan. Hindi po gano'n ang structure ng church. Sa church, pastor at deacons. Ngayon po, pastor, halimbawa po, iisa ang deacons. So, pwede siyang kumonsulta muna doon sa mga ministry leaders. Pag-usapan nila, ganito ang gagawin natin. Pero, ang maglalatag nito, yung deacons sa congregation. At hihingin ng deacons ang approval ng church. Para alam ng mga miyembro kung ano ang nangyayari. Kasi minsan tatanungin ng mga miyembro, kumusta ang support ng pastor nyo? Di ko alam. Bahala sila. Yun ang ano nila eh. Kasi wala silang involvement. Dapat alam ng mga miyembro magkano ang love gift or support or sweldo ng pastor nila sa church nila. Kasi kung wala silang alam, sa giving nila, hindi sila magiging concern. Kasi hindi nila alam ng pastor pala naghihirap na. Mukha lang maayos ang damit pero naghihirap na. Kasi wala kang alam kasi hindi ka naman involved sa giving ng church. Pero kung napapakita sa simbahan, ganito yung lahat ng ating ginagastos, ganito ang support natin kay pastor, ganito ang support natin sa... Pwede kasing mayroong mga deacons din na pwedeng suportahan. Depende yan sa finances ng church. Kung may mga nagpo-full time sa ministry. For example, sa amin, meron kaming support meron kaming mga worker, mga teachers. Sinusuportahan namin yon. Meron kaming mga scholar, meron kaming mga preacher na sinusuportahan mula sa budget ng church. Ang nagde-decide po noon ay ang nagsasuggest noon, deacon. Pero kapag suporta sa mga worker, kasama ako sa nagde-decide. Pero pag suporta sa akin, hindi ako kasama. Siyempre, bias yun. Dagdagan nyo pa. Higher. Hindi pwedeng ganun. Ano po? Sige. So, ayun po. Kaya naman, Pastor, may official board kasi nakuha po yun sa na set registration tayo eh. Kaya po, tapos 7 sa yata yung nilalagay doon sa Kaya, kalimitan, pag sa financial, sila po yung nagmamanage yung church official board. So, kalimitan sa mga churches dito, parang ganun po yung nagiging Apo. Although, thank you sa katotohanan ng mga niyo po. Siyempre, at least nandun po yung mga katotohanan na maraming dapat niyang baguhin po. At yun nga, isa-isa naman pong ginagawa din. Yung pong sa SEC, mga kapatid, that is just to comply the legal requirements of the government para hindi po tayo maging putok sa buho. Okay? Especially kapag ang ating church ay magkakaroon ng mga facilities, katulad po ng C4, malaki ang lupa ninyo, may building kayo, kailangan talaga meron tayong SEC. Diba? Para hindi siya nakapangalan sa isang tao, nakapangalan sa church. Pero, kung mga usaping legalidad na comply sa gobyerno, walang problemang yung board na yon ang mag-usap. Kasi kayo yung pipirma, kayong gagawa. There's nothing wrong with that to comply the requirements of the government. But inside the church, hindi ang gobyerno ang nagdidikta ng ating organisasyon sa loob ng iglesia. Ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, kaya pinag-aralan natin, headship of Christ through the Scripture, ang Biblia, dalawa lang ang opisina. Deacons and pastors. Pwede pong magkaroon ng board of pastors or board of elders kung maraming elders. Kung nag-iisa ka, walang board. Kung deacons, 3, 4, pwedeng magkaroon ng board of deacons na siya lang mamamahala sa usaping pang-iglesia. Lalo na sa mga pinansyal at mga pisikal na mga pangangailangan.
So ito po yung siguro kailangan nating medyo maliwanagan. Now, ito lalagay ko lang muna bro, sandali. Hindi po dahil itinuro ko ngayon, bukas, bubuwagin nyo na. Yun ang sinasabi ko kanina. Hindi, may napakinggan kami. Mali pala yun, buwagin agad natin. Hindi, kailangan munang makonvince kayo. Maintindihan nyo, tama ba to? Pag-aralan nyo pa ng maayos. Naituro sa amin ni Pastor Willie, ganito pala. Aralin natin, tama ba to? Be like a Berean church. Mag-research kayo, tama ba to? Ito ba ay kultura lang natin? Tama ba sinabi niya na sa Bible, dalawa lamang? Tingnan natin sa ibang mga historical view. Pag nakumbinsi kayo na tama ang tinuro ko, mag-decide ng church na buwagin ito at gumawa ng board ng deacons. Kung magkakaroon kayo ng deacons o kung meron kayong deacons. Buwagin siya sa larangan ng administrasyon sa loob ng iglesia. Pero hindi nyo bubuwagin dahil yan ay requirement ng SEC. Kami po may SEC rin kami. Ako din noong president doon sa aming SEC. Pero hindi namin siya ginagamit kapag may mga meeting kami tungkol sa church. Pero pag requirement ng SEC, sinapapatawag ko. Kami mag-uusap-usap. Ganun po ang ginagawa namin. Ayun yung pastor, autonomy po kami, hindi po basta sumusunod sa ibang pastor. Hindi, base sa pinag-aaralan. Comment lang naman po yan. Sige sa akin lang. Pero syempre, pinag-aaralan po lahat ng bagay po, at tinitingnan sa salita ng Panginoon. So, ito po, itong comment ko. So, bilang isang member po, mataas ang pagtingin sa pastor at sa mga leaders. Kaya po talagang ako bilang isang member, sa mga ganitong pag-aaral, ay siguro hindi naman kalabisan yung dapat yung mga pastor at sa mga leaders ang nandito sa mga Bible class na katulad nito. Apo. At kung mga walang gagawin, siguro dapat hanapin sila kung bakit hindi sila naka-attend dito. So yung mga ganun po. Comment lang ko po yun sa aking sarili. Ito na po yung aking mga tanong. Ang dami nito, nilista ko. Ang dami, Although, pastor, anong sense ng mga terms natin? Kung iisa equal po sila? Kasi sa panahon natin ngayon, marami nangahangad na mga posisyon at that position is give you an authority para talagang may bearing din yun para sumunod yung ibang yung mga member. So, bakit yung iba katulad po, napakalino yung katuruan, pero naghahanap pa rin ng posisyon kasi mas masarap maging bishop, mas mataas-taas po. So, ganun po yung aking tanong, ano po yung sense ng ng iba't iba yung terms na ginamit? Okay. Bakit isa naman pala ang posisyon? Bakit ginamit pa yung pastor, ginamit pa yung overseer, ginamit pa yung bishop, ginamit pa yung elder? Kaya nang binagit natin kanina, nilagyan natin ng definition para mas makita yung lawak ng kanilang tungkulin. Shepherd, tagapag-alaga. Bishop, tagatingin. Elder, matanda na nakakuha ng respeto. Pastor, pinapakita lang dito na yung isang tungkulin na to, malawak ang kanyang ginagawa. Kaya po gumamit ng mga terminolohiya para ipaliwanag. Katulad po ng Diyos. Ang Diyos, pag sinabi nating Diyos, hindi lang siya ang pangalan niya Diyos. Sa Biblia, makikita nyo, Jehovah Jireh, Jehovah Chidkinu, Jehovah Rapha, Elohim, El Elyon. Ginamit yung mga pangalan na ito, hindi para sabihin marami ang Diyos, kundi para ipakilala ang iba pang mga katangian ng Diyos. Iisang Diyos na binanggit ang iba't ibang pangalan para katagpuin yung mga pangailangan at ipakilala yung kanyang mga katangian. Ganon din ang paggamit sa salitang pastor. Bakit siya ginamit ng iba't ibang mga term? Para ipakita yung lawak ng kanyang mga ministeryo. Okay po, Kaya lang nakakalungkot nga po ay tinatarget nila yung position na yun for the position na yung bishop. Another question, Pastor. Sa inyo po dalawang office lang, pastors and deacons. Pero meron po tayo ngayon mga yung katulad ni Brother Jezreel, preacher lang po talaga So paano po ba 'yon? Then isa pang question. Parang may na ayaw gamitin yung pastor, Katulad kasi ni Brother Eddie Villanueva. Ano po ba yung history ng bakit ayaw nila magpatawag ng pastor, then brother ang talagang mas pinagtutuunan ng pansin po? Ganun. Una, yung binanggit natin kanina, pwede namang magkaroon ng mga position sa church na hindi office. Tulad po meron kaming si Brother Jem, siya po ay
preacher namin at the same time ay youth leader. Sa church po namin, meron kaming mga designated leader. Youth leader, women's leader, men's leader, multimedia ministry leader, cooking leader or kitchen leader, learning center leader. So, may mga leader kami in different ministries. There's nothing wrong with that. Pwedeng magkaroon tayo ng ganong mga posisyon na hindi sumasaklaw sa opisina ng pastor at saka ng diakono. Pwede ko silang maging katulong. Pangalawa, nabanggit na sa akin ito, hindi ko lang masyadong eksaktong mabanggit. Babalikan kita, Brad, dun sa tanong mo na bakit si Brother Eddie, hindi ko pala siya brother, si Eli Soriano, ay ayaw magpatawag ng pastor. Naitanong na kasi yun sa akin nung isang member namin na ang kapatid ay nakikinig kay Soriano na ayaw magpatawag ng pastor. Hindi ko lang matandaan kung ano yung naisagot ko sa kanya kasi may verse silang ginagamit. But definitely, may wrong interpretation sila. May wrong interpretation kasi ginamit talaga na, ito pala, ang sinasabi nila, iisa lang kasi ang pastor, si Kristo lang. Kaya dapat hindi ka magpatawag ng pastor o elder. Hindi ganun makikita natin. Sa 1 Timothy, makikita natin, binanggit yung obispo, yung elder, yung poymen. So makikita natin, merong itinalagang tawag sa mga namumuno sa loob ng simbahan. Hindi lang ordinary brother, kundi merong posisyon. Merong title sila na ginagamit. I think yun ang isa sa mga dahilan. Ayaw niya lang patawag kasi naniniwala silang iisa lang ang pastor, dapat ay si Kristo lang. Last na, Pastor. Last na po to. Madami nga. So sabi niyo po, equal yung pastors and elders. Possible po ba na kahit walang pastor, basta may elder sa isang church, ay possible na mag-operate or mag-exist? Parehas, ulitin natin, parehas ang pastor at hindi, ibig sabihin sa, yung sa title, yung walang yung kumbaga walang nagpapastor na, as in pastor ang tawag, kundi elder lang. Possible po ba yan sa isang church? Ayan po ang ganon. ang elder ay pastor din. So kung ayaw mo siyang tawaging pastor, pwede mo tawaging elder, pero pastor pa rin siya. Tawa niyo ba yun? Sige ba? Ganda. Kasi alam ko po yung dilema, may pastor, merong elder. Walang pastor, elder lang. Mapatid, ulitin ko po, pastor at elder parehas. Ayaw mo patawag ng pastor, o sige, di elder ang tawag sa iyo. Pero ang tungkulin nun, same pa rin. So whether you call it elder, kasi sa iba po, ito po palang elder namin. Hindi nila pinapakilala na pastor. Elders of ganito. May makikita kayo sa mga writing, lalo sa mga reform, makikita nyo, elders. Ang ibig sabihin nun, pastor. So pag tinatawag sila sa letter, nakalagay elder, pero pag address, ang tawag nila, pastor. Kung tawagin akong Elder Willie, walang problema. Pastor Willie, walang problema. Tawagin nila akong Kuya Will, bigyan ng jacket yan, wala din problema. Wala na ako pambigay. Sige, Brad. Pastor Willie kasi... Pwedeng elder. Elder Willie, elder. Hindi kasi po, maring nasanay lang kami na... Opo nga, sa Bible, isa lang yung pinakatrabaho niyan, yung kanyang ginagampanan. Pero nasanay na siguro sa mga iglesia na kayo, pastor. Pero dahil meron kayo nakita mga miyembro na talagang sabi nga gifted din, meron ring yun sabi nga ang mga ginalang rin ng mga miyembro, yung basta may kaalaman din, tinalaga na elder. Pero hindi siya full-time, kumbaga nagtatrabaho talaga na secular. Pero hindi naman sa comparison, pero siyempre, mas nakikita yung kanyang pananagutan na responsible sa kawan din, pero hindi siya totally pastor. Okay. Nagigets ko kung ibig yung sabihin. Ganito po, pwede naman po kasi, just to correct, sinasabi ko po sa inyo, I know na, kaya tinawag ko si Brother Raymar kanina, kung ano yung ibig sabihin nila ng elder. Pwede naman po kasi na tawagin mo siya ng mga keymen, key leaders, or deacons. Kung halimbawa itong tao na ito
hindi siya tinawag para magpastor, pero nasa kanya yung gift ng deacons. Pwede po ang gawin, itong deacons, gawin silang mga deacons or ihalal silang mga deacons. Kung hindi naman sila gifted sa pagiging deacon, pero nakikita niyo yung kanilang leadership, pwede naman silang italaga bilang mga leaders ng isang grupo o ng isang ministry ng church. At pwede pa rin silang pagkatiwalaan ng pastor kung wala yung pastor sa kanyang iglesia. Halimbawa, katulad po ngayon, wala ako sa amin. Sino po ang namamahala doon ngayon sa amin? Wala naman akong elders doon dahil nandito yung elder. Ang namahala ho doon, yung deacon namin. Nung wala ho yung deacon namin, kasi may one time na kami po ay wala ang pastor at wala ang deacon. Sino ang namuno? Yung pong mga keymen namin, yung mga preacher namin. Alam na po nila yung kanilang gagawin. So ang tanong niyo, pwede ba kahit walang pastor mag-run ang church? Pwede naman. Kung may mga preacher, kaya lang hindi siya complete at hindi magiging maayos kung walang isa o dalawa o tatlong namumuno sa isang congregation. Kailangan talaga mayroong ihalal na pastor. Pastor, may elder kami. Tatawagin ko bang elder? Kumbisihin niyo muna ang sarili ninyo sa salita ng Diyos. Ulitin ko ho, hindi dahil tinuro ko ngayon, next week, wala na kayong elder agad. Hindi ho, pag-usapan niyo muna. Naituro to sa atin, ano gagawin natin? Tatanggapin, tatanggihan. Pag-aralan niyo muna. Pag nakonbinsi kayo, pag nagkaroon, kaya po, nag-request ako kay Pastor Rex na kung maaari ay magkaroon ng meeting ang mga men, mga key leaders ng church, para pag-usapan ito sa ating, within us. Then, kasi po, kayo po ang magtuturo nito sa church. Kayo po. Nagturo lang po ako, pero mag-implement po nito, kayo, hindi po ako. Kaya, yung naturo ko, pag-aaralan natin, pag nag-meeting po tayo. Alam ko, September po ako na-schedule, na ayun, katulad po mang usapan natin ganyan, mas magiging personal yung pag-uusap natin, anong gagawin? Kasi po, ito po kasi ang medyo nagiging downfall ngayon ng mga reforming churches. Dahil wala po silang churchmanship. Ang ibig sabihin ng churchmanship, paano yung ugali talaga ng isang reformed church? Nakarinig lang sila ng reform, nakita yung 1689, naniwala sa Doctrine of Grace, nag-covenant sila as reformed church, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin at ugali ng isang reformed church. Hindi ho dapat ganon. Yun po yung ayaw namin mangyari sa C4 kasi malaking simbahan po kayo. Ayaw natin na biglain kayong baguhin, ay mawawala ang iba niyan kasi hindi naturuan. Ang iba hindi alam, ang iba hindi gusto yung pagbabago. Anong gagawin natin? Dahan-dahang ipapaliwanag. Kung kailangan ituro uli ito, na nandyan yung lahat, isa-isay na mga miyembro, ituro ito, gagawin yon bago magkaroon ng pagbabago at pag-aayos. Para lahat, wala lang sasabihin, hindi ko alam yan. Nasabi namin sa inyo, naituro na yun ng simbahan, kaya nagdesisyon tayo na magbago. Halimbawa, dumating kayo, ang tinatawag ko namin dito, covenant meeting. Mag-uusap-usap ang simbahan. Ano yung mga pagbabago, ano yung mga alisin, mga idadagdag, anong itatama. Yun po yung gagawin natin. Kaya po ako ay nandito, nausap po ako na magturo sa inyo para i-guide po kayo doon, na hindi tayo masyadong magmadali kung hindi pa naman nating tanggap lahat. Sige po, Ate Ipe. Yun pong pagtawag ng pastor. Kasi ito, kuya na po yung tawag namin kay Kuya Rex eh. Pero siya yung pastor talaga na. Kami lang doon. Kasi parang hindi naman inalis yung pagiging pastor, yung pagtawag lang. Paano po yun? Tapos ngayon may mga elders na kami. Sabi nyo nga kanina, dapat kumbinsihin namin sa aming sarili na matuto kaming tumawag sa kanila kung talagang lahat ay nag-a-agree na talagang kilalanin silang elders. Apo, una po, sa Pilipinas po kasi masyado tayong entitled. Na pag pastor, tawagin mong pastor. Pagpunta niyo ng ibang bansa, first name. Si Pastor MacArthur, John MacArthur, tawag sa kanya, John. Diba? Sa iba, si R.C. Sproul, RC, ganyan na tawag. So tayo lang mga Pilipino ang masyadong entitled. Pag pastor, tawagin mo akong pastor, di ka gumagalang sa akin, pastor ako. Wala kang problema. Kung kayo nasanay kay Pastor Rex, na tawagin siyang Kuya Rex, Uncle Rex, Tito Rex,
there's nothing wrong with that as long as you know the position na kung anong meron siya. Okay? May mga churches alam ko na ayaw na lang magpatawag ng pastor para hindi scare sa mga tao. I've been to one church na ganyan. Huwag niyo kong tawagin pastor pag nandito. Dapat kuya lang. Para yung mga nadating dito, hindi magtunog religious. Tama, parang walang wall. Wala naman yung problema doon. Sa akin lang, personally, I do not see it as a big deal. Kung tawagin niyo si Pastor Rex na Kuya Rex, Tito Rex, o Pastor Rex, Elder Rex, I have no problem with that. As long as may kinikilala kayo na leader ng inyong iglesia. Salamat po, Kuya Will. Lagi Kuya. Bigyan ng jacket yan. 5,000! Meron pa po? Ang bigay po sa aking oras ay hanggang alas 11 eh. Kaya, if you have any more question, sige po. Ito po. Sa probinsya, alam mo naman yung hanap buhay yun ng mga tao. Kung kailan lang may ani at saka may pera, hindi ka tulad dito sa syudad, araw-araw pwede magkaroon ng pera. Mayroong pastor doon, syempre, ang binibigay lang ng mga, minsan sa offering, umaabot lang siguro sa isang linggo, 500. Ang binibigay lang iba ay mga gulay na lang, kamote. Yung pastor kaya doon ay pagkakuan, hindi kaya umalis. Actually, Brad, yan po ang nakikita natin na sitwasyon ngayon. There are some pastor who look on the offering or the support para sa pagpapatuloy nila. Na pag hindi kayang suportahan, umaalis. Sobrang hirap umaalis. Some, ang ginagawa naman po nila, para nang manatili sila sa opisina, is nagtatrabaho sila. Gaya po ng ginawa ni Pablo. Nagkaroon po siya ng tent making. Pero ang tent making niya is dahil yung church, I think kung di ako nagkakamali, Galatians Church yata yun, kung di ako nagkakamali, na ayaw niya na siya ay maakusahan na naglilingkod ng dahil sa pera o sa sweldo. So ang ginawa po niya, kapag kulang ang suporta sa kanya, nagte-tent making siya. Pag sapat naman ang suportang ipinapadala sa kanya ng mga churches from Macedonia, tumitigil siya sa pagte-tent making. So ang ibig sabihin, pwede naman po na ang pastor magkaroon ng hanap buhay kung hindi kayang suportahan ng iglesia ang kanyang ministeryo. Pwede ba, pastor, na ibigay lang mga gulay? Kung yun ang kaya, tatanggapin. I think this is one, ito naman yung nakikita ko na maganda sa Bible Baptist. Dahil ako'y galing sa Bible Baptist, sinanay kami na kapag tinawag ka, kahit anong hirap, magpapatuloy ka. Hindi kami tumingin sa sweldo. Nagsimula po akong maging worker ng church, 300 isang linggo. Nag-asawa po ako, hindi ko alam kung magkano sweldo ko noon or lagip sa akin. Napakaliit lang po noon. Pero hindi ko tiningnan. Kaya ang ginawa ko po, naranasan kong humanap ng negosyo, nagnegosyo ako para hindi ako mawala sa ministeryo. Kasi gusto ko yung manatili ako dito. Ngayon po, binayaan ako ng Panginoon ng negosyo, pero yung negosyo na yon hindi umaagaw ng oras ko sa ministeryo. Hanggat maaari, tanggalin ko lahat ng umaagaw sa akin. Kasi ngayon, sapat na naman yung suporta sa akin ng aming iglesia. Kaya po yung kahit may negosyo ako, hindi po akong tumatao doon. Yung member namin, halos wala akong oras na ginagawa doon. Kung meron man, bihirang-bihira yung oras na ginugugol ko doon. Kasi kami naman po yung nagsusupply lang. So meron po mga ganon. Meron din po akong kilala na pastor, 5 days a week ang kanyang trabaho. Mabigat, call center pa. Pag ganon po, talagang apektado ang kanyang ministeryo. Kaya nangyayari po, nag-invite siya ng mga preacher. Which is hindi magiging healthy kung ang pastor ay hindi laging nangangaral. Hindi niya mawagpastoran ng maayos ang church. Magkakaroon ng problema someday ang ganung uri ng administration. Meron pa po?
Okay, kung wala na po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong biyaya na napag-aralan namin ang ganitong mga pag-aaral. Alam ko po, Panginoon, na maaring may mga bagay kami na kailangang ayusin, itama, gawing pagbabago. Ganun ba, Panginoon, sana ay ang inyong salita ang aming tingnan, ang iyong katotohanan ang aming dapat na pag-aralan. At kami, Panginoon, ay makumbinsi ng katotohanan. At kung kami, Panginoon, ay sumunod, ito ay maituro namin sa buong kongregasyon, sa buong iglesia. Maraming pong salamat. Maitaas ka sa iyo pong biyaya sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid.